Alright, copy na yan mga ka-59. Muli, nagbabalik po ang inyong lingkod, no? Kuya Isko Official. At yun nga, at mayroon naman tayong mga babasahing comment doon sa mga nauna nating upload video, nung mga nakaraan nating upload. Medyo na hinto tayo sa pag-upload dahil nga medyo na busy tayo. Mayroon tayong mga inasikaso, lalo na yung ating mga kasamahan sa MCAPS. At yun na nga, ito, nagbabalik muli tayo sa ating YouTube channel at dito sa ating Facebook account. At ito, may mga babasahin na naman tayo ngayon ditong comment na kung saan galing sa ating mga legit viewers, legit supporter, or ang ating mga taga-subaybay sa ating mga upload video about sa security. At ito na nga, mayroon na naman tayong babasahin dito at bibigyan ng komento yung message ng ating isang ka-59. Ito yung message niya. So ayan, at pakishare na lang ng video na ito dahil pag ito ay na-share ninyo, ay may pag-asa na kayong manalo dahil nga isasama natin sa raffle yung pangalan sa mga darating na gagawin nating raffle. Ira-raffle na natin ito sa darating na linggo. Ito, March 29 siguro yan. Ira-raffle na natin yan. March 29. Bibirahin na natin to kasi nga medyo naantala tayo nung mga nakaraan. Kaya dito sa March 29, ira-raffle na natin yan. Linggo ng hapon. Kaya mag-share na. I-share na yung mga video natin. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Isko Official, at syempre sa ating Facebook na ito. Okay? So ito na yung comment ng ating isang taga-subaybay na kung saan bibigyan natin ng komento ang message na ito. Ito na yung kanyang message yan. Tama ba? I-enforce kami na kumuha ng BSME license card or si Bastrac kahit may active pa naman akong SG license card. Sayang kasi ang gastos. At 2 years pa naman bago mag-expired ang SG license ko. Kung hindi daw sumunod at pull out daw kami, sana manotice naman po ako. Solid followers po ako. Ayan ang sabi niya. So ganun pa man, no? Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Nakikita naman natin dyan. At actually, ito yung mga vlog natin, mga nakaraan, mga lumipas na vlog natin. Ito yung mga pinag-uusapan natin kasi sa panahong ito ngayon, ginawa ngang categorical yung ating license, no? Mga security license ko. So mga naka-category na siya. So doon nagbago ang sistema at yun na nga, tayong mga ka-59 ang naapektuhan dito. Kasi nga nangyayari, nagdodoble gastos tayo. So ayan, sama-sama tayo na ipaglaban ito sana. At yung mga nagko-comment ng negative sana or yung mga nagbabas, dapat mag-isip tayo maigi dahil nga hindi tayo mapapakinggan, no, kung hindi tayo magkaisa. So ganun pa man, ito sa tanong niya kasi ay siguro nasa bangko siya kasi hindi naman niya nabanggit kung saan siya naka-duty. So kung nasa bangko man siya, talagang inuobliga na ngayon ng mga security agency na magkaroon tayo ng PAGSI or si Bastrac or BSME kasi yung BSME talaga noon pa yan. Ako since 2006, 2008, 2010 yan yung mga BSME ko, sunod-sunod na yon. Kasi yung si Bastrac ay bago lang po yan. Siguro ako hindi ako nagkamali, baka yung si Bastrac nasa mga 2016 na yan or mga ganun na. So yung PAGSI naman is yan yung pinakalitis ngayon na kung saan yun nga yung SOSYA naman ay nagbaba ng memo sa mga security agency na kumbaga doon nga nangyari dyan sa categorical ng license na yan ay yung mga nagduduty ng bangko at nagduduty ng armored ay kailangan ang lisensya ay bank armored guard. Kaya ngayon, inobliga nila yung mga naka-duty sa bangko or naka-duty sa armored na mag-training ng si Bastrac or BSME or yung PAGSI na yan. So ngayon, ang tanong nga ng ating isang taga-subaybay na kung saan, paano daw ba sila? Dahil inoobliga sila ng security agency bagkus bago pa yung kanyang security guard license. Okay, so ibig sabihin security guard license. So pinapa-Bastrac sila, pinapa-PAGSI or pinapa-BSME para maging bank armored guard yung kanilang lisensya. Okay? So ang sabi niya is ipo-pull out daw siya kung hindi siya mag-comply doon sa mga pinapagawa sa kanila. Okay, tama yung kapatid. So totoo na talagang ang mga security guard ng armored or ng bangko ay talagang pinapa-comply tayo na magiging bank armored guard ang ating security license. Bagkus, ito na nga ang sinasabi mo na kung saan sabi mo nga 2 years pa na mag-expire yung iyong lisensya, yun yung binibigay sa atin na konsiderasyon. Halimbawa, pag ikaw ang iyong lisensya ay 2 years pa yan,
pinagtitraining ka lang ng Sibastrac or Bagsi or BSMA. Kumbaga, inoobliga ka lang na mag-training ng Sibastrac or Bagsi. Yun lang ang babayaran natin, yung training. Na kung saan, dapat magkaroon lang tayo ng certificate nun na kung saan tunay na ikaw ay nag-training ng Bagsi or Sibastrac. Tandaan, itong Bagsi at Sibastrac po, hindi po yan dapat napapalakad. Lalo na yung BSMA. Dapat ikaw mismo ang mag-a-appear doon sa training center. So ngayon, at pag nakapag-training na tayo ng Sibastrac or BSMA or Bagsi, ay yun lamang ang ating i-attach doon sa ating dokumento na kung saan dapat pag na-check ng susya or na-inspection tayo ng susya, yun ang ating ipipresent, no? Kasi nga, magkaiba ang bayad doon sa yung training lang ang kinuha mo kaysa yung dumiretso ka pa para kuhain yung lisensya mismo ng Bank Armored Guard. So, dagdag gastos na naman yon. Kaya nangyayari, yung training lang ang pinapaobliga sa atin para magkaroon tayo ng certificate ng Sibastrac or Bagsi or yung tinatawag nga na BSMA para pag sakali masita tayo ng susya or may inspection tayo, mayroon tayong i-present na, sir, train na ako ng Sibastrac at bago po yan. Kanya nga lang, hindi ko pa nare-renew or di pa nare-renew yung aking card kasi nga bago pa siya, hanggang 2028 pa yung kanyang expiration. Pero pagkatapos ng expire nito, is ang pag-renew ko nito is Bank Armored Guard na siya. So yun po yung binibigay na konsiderasyon. So kailangan talaga mag-training tayo ng Sibastrac or BSMA or Bagsi. Obligado po yun kapatid, talagang gagawin po natin kasi mayroon nga silang karapatan na i-pull out tayo sa duty kung sakali hindi natin ito gagawin. Kaya sunod na lang tayo kapatid at yun na nga, pag ayaw na natin sa ganitong trabaho, lilipat tayo ng ibang trabaho. Pero kung ito talaga yung ating profession, yun po yung ating gagawin. Actually, lahat naman halos ginagawa. Kung kami, ginagawa rin namin. Kaya nga, sunod na lang tayo kung yun gusto nating trabaho. Kung ayaw natin is alis tayo. So ngayon, dahil tayo yung mga professional security, ginagawa natin yan. Pero yung iba kasing ating mga ka-59 na kung saan sabihin nga nila is hausyaw, hindi nila ito maintindihan. Okay, so sa ating mga taga-bangko, siguro naman yung mga nandiyan sa bangko na dumaan talaga sa tamang proseso ay alam nila yung sinasabi ko na ito. Yung po no mga kaibigan, kaya copy na yan mga ka-59. Dito lang sa ating channel yan, kay Kuya Isko Official at Wapong Biyahero TV at syempre sa ating Facebook account Charles Francisco at naway paki-like ninyo at i-share yung mga video natin dahil pag na-share ninyo ito, makukuha ko yung mga pangalan, isusulat natin dito sa listahan at abangan ninyo dahil irarapol na natin ito sa next week na or sa araw ng linggo, March 29, 2026. Abangan ninyo, baka pangalan mo na ang mabubunot natin sa raffle na ito. Lahat ng video na i-upload ko ngayon, pakisigurado na i-share mo dahil may pag-asa kang manalo sa darating na linggo, March 29, 2026. Irarapol na natin yan. Kaya ano pa? Let's go na. Mananalo ka ng 10 ang mananalo ng tig 100, no? At 2 mananalo ng tig 500 at 1 mananalo ng 1,000. So ano pa ka-59? Copy na yan. I-share mo na ang video na ito para may pag-asa kang manalo, mabawi yung mga load mo na niloload mo sa cellphone mo at syempre yung mga ginagamit mo sa pag-scroll dyan, manood ka na lang dito sa atin kay Kuya Isko Official, may matutunan ka pa. At syempre pag nag-apply ka, gusto mong mag-security guard, gusto mong mag-59, PM mo lang ako at matutulungan kita. Magagandang agency, kompleto benepisyo, malaki ang sweldo, no? Kaya depende sa oras yan. Okay? So ayan po, maraming salamat muli sa inyo at sana'y paki-like and share ng video na ito at subscribe at mabuhay po ang lahat. Mabuhay po oras ang na inyong kailangan para sa mga ka-59, ibabahagi ang kaalam